Bago ko umpisahan, maraming salamat po muli sa walang sawang sumusuporta sa ating channel. Kahit minsan na lang tayo mag-upload. Simulan na po natin ang kwento. Huwag uurong at huwag aatras. Tapusin hanggang wakas. Lumaki akong sabongero. Binata pa lang ako. Sabong na talaga ang gusto kong kabuhayan. Ewan ko ba? Parang may kakaibang hatak sa akin ang mga manok. Bata pa lang ako. Nakikita ko na agad ang potensyal ko sa larangang iyon. Hindi lang basta hilig, kundi parang doon na talaga ako nabubuhay. Kaya habang tumatagal, doon ko na rin itinaya ang pangarap ko. At ginawa ko na siyang hanap buhay. Pero iba pa rin ang sabong sa sugal. Magkaugnay man sila. Magkaiba pa rin ang bigat na dala. At sa totoo lang, hindi lang naman daw umiikot ang pangarap ko. Pangarap ko ring ikasal, magkaroon ng sariling pamilya, at maranasan ng tahimik at masayang buhay kasama ang taong mahal ko. Hindi ko rin naman ginustong habang buhay na lang akong nasa gitna ng sigawan, pustahan, at kaba sa bawat laban. Kaso lang, dahil nga sa bungero ako, iba ang tingin ng mga tao sa akin, pati na rin ang sarili kong pamilya. Parang iisa lang ang pinapamukha sa akin na walang babaeng magseseryoso sa katulad ko. Lalo na kapag sa bungero ka, ang tingin nila, alin ka lang sa dalawa, maraming pera o baon sa utang. At sa ganong imahe, sino nga ba ang babaeng magtatagal? Sino ang magtitiwala? Sino ang pipili na mahalin ang isang tulad ko? Kaya naman dumating na sa punto na tinanggap ko na lang iyon. Na baka tama nga sila. Na baka hindi talaga para sa akin ang magkaroon ng taong mananatili. Na baka hanggang pangarap na lang ang pamilya na gusto ko. Pero nagkamali ako. Hindi ko kailanman inasahan na darating ang araw na may isang babaeng papasok sa buhay ko. Isang babaeng hindi lang tatanggap sa kung sino ako, kundi yayakapin pa ang ginagalawan kong mundo. Hindi siya natakot sa ingay ng sabungan, sa amoy ng lupa at pawis, o sa panganib ng pagkatalo. Sa halip, pinili niyang unawain ako. Pinili niyang mahalin ako. At higit sa lahat, pinili niyang samahan ako sa laban, hindi lang sa sabong, kundi pati sa tunay na buhay. At doon nagsimula ang kwento namin. Paano nga ba kami nagkakilala? Pakinggang mabuti. Isang araw, sa isang sabungan na puno ng sigawan at tensyon, abala ako sa pag-aasikaso ng manok ko. Pawis na pawis. Tutok sa laban at wala nang pakialam sa ibang tao sa paligid. Pero sa gitna ng ingay at gulo, may isang presensyang bigla kong napansin. Isang babaeng kakaiba. Hindi siya tulad ng iba na nandun lang para tumaya o manood. Tahimik siya, pero matalim ang tingin. Parang may hinahanap o baka may inuunawa. Doon ko siya unang nakita. Napansin ng barkada ko ang titig ko sa babae, kaya agad niya akong pinuna. Ayan ka na naman, Andoy. Sabi ko na nga ba, makatitig ka naman sa babae. Naku naman, akala mo makakahanap ka ng matinong babae dito sa sabungan. Ikaw hindi mga kabit ang nandito. Mga naghahanap lang yan ng pagkakaperahan. Alam mo naman, maraming bayarang babae dito. Ang dami ng mas maganda na dumaan dyan, hindi mo napansin. Ewan ko ba sa'yo? Siguro tama yung sinasabi ng nanay mo. Tumigil ka munang magsabong kung gusto mong makahanap ng babaeng mapapangasawa mo. Kasi kung wala sa inuman, mas lalo nang wala dito sa sabungan. Ay naku naman, Andoy. Ang dami mo namang sinasabi. Tinignan ko lang naman yon.
Ang dami mo na agad nasabi. Grabe ka naman. Hindi pa pwedeng nakita ko lang yung tipo ko sa babae. Tsaka, huwag ka namang manghusga agad. Yung iba ngang nagsasabong dito, may mga anak na babae. Isipin mong marinig ka nila sa sinasabi mong bayaran ang mga nandito. Pare-pareho lang naman tayong alipin ng salapi dito ha. At sa totoo lang, ang ganda niya kasi. Parang hindi siya totoo. Parang hindi siya tao. Ang haba na naman. Pinapangunahan na kita. Alam ko kung gaano ka kasabik sa salitang pag-aasawa. Iba ka rin. Naging padalos-dalos ka na nga. Tapos, ikaw pa ang iiyak sa huli. Tsaka huwag kang kukuha ng babaeng nandito sa larangan natin. Aminin mo. Maraming beses kang nandaya. Mga tuso ang karamihan dito dahil lulong tayo sa sugal. Ewan ko sa'yo. Pati ako napapaisip na sa buhay pag-ibig mo. Naaawa na ako. Lagi mong sinasabi na gusto mo ng mag-asawa. Pati pamilya mo, namomroblema na sa'yo. Siyempre, hindi naman porket nagmamadali ka, kung sino-sino na lang ang pipiliin mo. Naiintindihan naman kita, Andoy. Pero pwede bang problemahin mo na natin kung papatulan ba ako ng babaeng yon? Tinignan ko lang naman, di ba? Tinignan ko lang. Tsaka, bago ang mukha niya dito. Hindi rin naman siya mukhang katulad ng mga babaeng sumasayaw sa harapan bago magsimula ang sabong. Mukha naman siyang matino. Tignan mo kung paano siya manamit. Ang linis niyang tignan. Parang napadaan lang siya dito. Gusto mo, kausapin ko pa. Bahala ka. Hindi ka pa nga naliligo. Lalapit ka na sa babae. Mabaho ka. Amoy patok ka ng manok. Tapos, iisipin mo pa kung lalapitan ka. Baka mamaya mapagkamalan ka pang manyakis. Hindi ka talaga marunong dumiskarte ng babae, no? Kaya ka na pag-iiwanan eh. Ang gawin mo, tutukan mo na yung manok mo dahil malapit ka ng sumalang. Mamaya mo na intindihin yung babae. 2 laban na lang, ikaw na. Himasin mo na yung alaga mo para pag nanalo ka mamaya, papainumin mo ako ha. Mga diskarte mo rin talaga yun. Sige, pwede na nga raw mamaya, inom tayo. Nga pala, bantayan naman na lang kung saan pupunta yung babae ha. Sana makita ko pa siya sa susunod. Araw-arawin ko talaga to dito pag nalaman kong taga rito siya. Natawa na lang sa akin si Andoy. Ewan ko ba sa kanya, hindi ko rin maintindihan ang pinupunan niya. Dumating na rin ang pagkakataon ko para ilabas ang manok ko at gaya ng inaasahan, nanalo ako. Lagi namang ganon kapag handa at alaga ng maigi. Grabing sigla sa loob ng sabungan. Iingay ng sigawan at palakpakan. Pero ang hinahanap ko talaga ay siya. Hinanap ko yung babae. Gusto ko sanang makita niya kung gaano kagaling yung manok ko. Kung paano ko pinaglaban at inaalagaan yon. Pero hindi ko na siya makita. Paulit-ulit kong inilibot ang tingin ko sa paligid. Hinahanap ang mukha niya. Pero parang naglaho na lang siya bigla. Iba yung kutob ko sa kanya. Gusto ko siyang kausapin. Parang may oportunidad na tinatakasan ako kapag hindi ko hinahayaan na magtagpo pa kami ulit. Kinausap ko si Andoy kung saan siya pumunta. Sabi niya, mukhang taga-Hacienda daw yung babae. Pumunta sa may mabundok na parte. Hindi naman malabong mayaman siya, baka nga kamag-anak ng may-ari ng sabungan. Pero kahit pa ganon, hindi sapat iyon para panghinaan ako ng loob. Hindi doon nagtatapos yun para sa akin. Pagkatapos ng laban, nakita ko yung may-ari ng hacienda. Kilala ko rin dahil may ilang beses na rin kaming nagkasundo sa laro. Lumapit ako sa kanya, nakipagkamay, gaya ng dati, bago ko na itanong ng diretso kung mayroon ba siyang anak. Busing, may anak ka ba?
May nakita kasi kaming magandang babae kanina na naglalakad dito. Bigla na lang siyang nawala. Tapos sabi pumunta raw sa asyenda nyo, sa may mga puno na parte. At ang ganda niya, bossing. Baka pwede mo naman akong payagan na manligaw sa kanya. Kilala mo naman ako. Mabait ako, di ba? Siguro naman ayos lang sa'yo kung ipakilala mo ako sa kanya. Kung anak mo lang siya. Nako, anak. Alam mo namang puro lalaki lang ang mga anak ko, di ba? Kung may isa man akong anak na lambutin, si Junjun lang yon. Binabae pa. Maskuladong bakla pa. Hindi rin yun mukhang babae. Kaya sino namang sinasabi niyong pumasok sa asyenda? Tsaka malalaman naman agad ng gwardya yon. Wala rin namang nababalita sa akin na may magandang babae na dumaan dito. At kung meron man, malilintikan sa asawa ko yon. Baka pa'y nagbabaril pa. Sigurado ba kayo na nakita niyong pumasok? Ganun ba, bossing? Sabi niya kasi pumunta daw dyan eh. At saka hindi naman nakakaduda kung kamag-anak nyo. Kasi mukhang mayaman din. Baka pamangkin o kamag-anak ng kung sinong babae na yon. Di ba madami kayong nakatira dyan sa asyenda? Wala nga. Puro lalaki lang ang nasa paligid namin. Kung may makakita ka mang babae, kung hindi asawa ko, mga binabae pa yon. Tsaka kung may mga babae man dito bukod sa asawa ko, mga matatanda na. Ano pa bang aasahan mo? Mga matanda na kami rito. Kung may nakita ka man, hindi namin nakikita. Pero wag kang mag-alala. Magtatanong ako sa mga nasa imbahada kung may nakapasok na babae na sinasabi mo. Kasi nakakaalarma na rin yan sa parte namin. Hindi kami basta-basta nagpapapasok dito. Lalo na't sabong ang ginagawa sa asyenda. Sige na, mauna na ako, iho. Uuwi muna ako sa amin. Mamaya-maya babalik pa ako dito para manood ng ibang laban. Ingat kayo. Sige, bossing. Maraming salamat po. Medyo nadismaya ako noon dahil wala akong nakuha ang impormasyon tungkol sa magandang babae. Ayaw ko na rin munang magtagal pa roon dahil baka mamaya bigla pa akong matalo. Sayang din. Malaki rin ang napanalunan ko. Kaya nagdesisyon na akong umuwi. Ayoko pa sanang sumama si Andoy, pero hinayaan ko na lang siya. Marami pa akong gagawin sa bahay at kailangan ko ring asikasuhin ang mga napanalunan ko. Dali-dali akong lumabas habang binibilang ang pera na iuuwi ko. Pero paglabas ko, napansin ko ulit siya. Nakatayo sa gilid ng may puno. Nakangiti siya sa akin. At dito, parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Bigla akong napahinto. Tapos, dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Kinumusta ko siya. Maayos naman daw siya. At dito, tinanong ko na rin ang pangalan niya. Ako si Bella, sagot niya. Tapos bigla siyang ngumiti at sinabing huwag daw akong maingay. Nandoon lang daw siya sa asyenda. Sadyang mahilig lang siyang manood ng mga naglalabang manok. Wala naman daw siyang masamang intensyon. Tumango na lang ako. Sabi ko, mananahimik ako. Mabilis din siyang nagpaalam. Bago pa siya umalis, sinabi niyang makikita niya raw ako lagi. At makikita ko rin siya lagi kung mag-isa lang ako. Napangiti ako noon. Para bang ibig sabihin noon, interesado rin siya sa akin. Kaya masaya akong umuwi sa amin. At wala nga akong pinagsabihan. Kung ano man yon, itinago ko na lang sa sarili ko. Kinabukasan din, bumalik ako sa sabungan. Pero hindi na para maglapag ng manok o sumali sa laban, kundi para puntahan ang lugar kung saan ko unang nakita si Bella. Umaasang baka nandun siya ulit. Hindi ko rin alam kung swerte ba o tadhana, pero nandoon nga siya. Tahimik lang siya sa gilid, parang walang pakialam sa ingay ng sabungan. Dahan-dahan akong lumapit hanggang sa nagkatinginan kami.
At parang natural lang na nag-uusap kaming walang pilit, walang ingay sa pagitan namin. Kahit nasa gitna kami ng gulo ng paligid. Doon nagsimula ang mas mahabang pag-uusap namin. Bakit pala gusto mo yung mga manok? Di ba babae ka? Bihira sa babaeng mahilig sa ganyan. At saka, saan ka pala nakatira? At paano ka nakapasok dito? Nakausap ko kahapon si Busing. Imposible raw na may babaeng nakapasok dito. Ang galing mo naman kung sakali. Ano ka ba talaga? Hindi naman talaga ako nagpapakita sa kanila pag pumapasok ako dito. Kasi sino ba naman ang hindi magugulat pag nakita ako, di ba? Kaya minsan, tahimik lang ako. Tinitignan ko lang yung mga manok. Bihira lang din naman akong mapansin. Ang dami ring babae rito. Pero hindi ibig sabihin nun, pareho-pareho kami. Ang galing nga ng mga manok mo, Biboy eh. Tama ba? Biboy ang pangalan mo. Lagi ko kasing pinapanood yung mga laban ninyo. Madalas kang manalo. Hindi pa nga ata mapupuno ang 5 daliri ko sa mga pagkakataong nasaksihan kong natalo ka. Oo, Biboy nga. Hindi ko alam na napapansin mo pala yung mga laban ko. Hindi naman laging panalo. Minsan swerte lang din. Tsaka bihira lang din namang may babae na mahilig sa ganito. Kaya nagtataka din ako kung paano ka napupunta dito. Tsaka sinabi mo na hindi ka nagpapakita sa kanila. Ibig sabihin talaga, palihim ka lang pumapasok dito. Bakit? Bakit ang dami mong tanong? Biboy, hindi mo naman kailangang malaman lahat. Sabi ko nga, mahilig lang talaga akong manood. Wala namang masama doon, di ba? Tsaka kung paano ako nakakapunta dito, hindi mo na rin kailangang alamin. Hindi naman ako nananakit o nanloloko nga ng tao dito. Ang importante, nakakanood ako. Kaya huwag ka na masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Ganun ba? Sige. Hindi na ako magtatanong pa. Pasensya na kung naparami yung tanong ko. Hindi lang kasi talaga ako sanay na may kagaya mong nandito. Kaya siguro napaisip lang din ako. Pero ayos lang. Hindi ko napipilitan kung ayaw mong sabihin. Basta, okay lang na nandito ka. Maglalaro ka ba ngayon, Biboy? O nandito ka lang talaga para hanapin ako? Hindi ka naman siguro napunta dito nang walang dahilan. Sayang din kung hindi ka sasalang. Sanay ka na rin naman. Nakita ko kahapon kung paano ka maglabas ng manok. Maingat ka, hindi pa dalos-dalos. Hindi ka rin basta sumusugal ng walang kalkulasyon. Kaya kung ako sa'yo, huwag mong sayangin ang araw. Maglaro ka, lumaban ka. Tsaka gusto ko ring makita ulit kung paano ka lumaban. Iba kasi yung napapanood lang kaysa yung inaabangan mo talaga. Huwag kang mag-alala. Manunood lang ako. Nandito lang ako sa gilid mo gaya ng dati. Hindi mo naman kailangang isipin kung nandito ako o wala. Gawin mo lang yung ginagawa mo. Pero kung hindi ka maglalaro, ibig sabihin ba nun, mas importante para sa'yo na kausapin ako? Kasi kung ganun, ibang usapan na yun, Biboy. Hindi. Hindi na muna ako maglalaro ngayon. Hindi naman ako pumunta dito para sumalang. Ikaw talaga yung pinunta ko. Gusto lang kitang makita ulit kung nandito ka nga. Kung totoo bang makikita kita, gaya ng sabi mo kahapon. Tsaka, parang hindi na rin ako makakapag-focus kung maglalaro ako tapos nandito ka. Baka kung ano bang mangyari sa laban ko. Hindi rin naman sayang kung hindi ako sumala ngayon. Marami pa namang pagkakataon. Kaya ayos lang sa akin na dito lang muna ako. Makipag-usap sa iyo. Kilalanin ka kahit papano. Hindi rin naman araw-araw may nakikilala akong kagaya mo dito. Kung okay lang sa iyo, samahan na lang kita dito. Kahit sandali lang. Talaga? Hindi ka maglalaro dahil lang sa akin? Sayang naman, Biboy. Kilala kita sa sabungan. Hindi ka basta nagpapalampas ng laban. Pero ngayon, nandito ka lang para sa akin. Iba ka rin. Hindi ko akalaan na may gagawa ng ganito. Akala ko puro laban lang ang alam mo.
Pero mukhang marunong ka rin pumili kung ano ang uunahin. Sige, kung gusto mong dito lang muna, ayos lang sa akin. Hindi naman ako aalis agad. Pwede mo naman akong samahan. Pero wag mong sabihin na magsisisi ka ha. Kasi baka mamaya hinahanap ka na sa laban mo. At saka, nakakatuwa ka rin pala, B-boy. Hindi ko inaasahan yan sa'yo. Kung okay lang sa'yo, pwede ba kitang makilala pa ng mas maayos? Ilang taon ka na ba? At saan ka galing? Dito ka lang ba nakatira o may pinupuntahan ka lang dito sa asyenda? At saka, ano bang ginagawa mo sa araw-araw? May kasama ka ba dito o mag-isa ka lang talaga? Pasensya na kung napadami ulit ang tanong ko. Hindi ko lang talaga maiwasan. Gusto kitang makilala pa kahit unti-unti lang. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mong sagutin lahat, pero sana kahit konti, may masabi ka tungkol sa'yo. Ang dami mong gustong malaman talaga, B-boy, pero hindi naman lahat ng tanong kailangan may diretso agad na sagot. Minsan, mas okay na dahan-dahan mong madidiscover yung isang tao kaysa ibigay lahat sa'yo ng isang beses lang. Sa edad, sapat na siguro na mas matanda ako sa iniisip mo. Pero hindi pa rin ganun katanda para hindi na mag-enjoy sa ganito. Sa lugar naman, sabihin na lang natin na hindi talaga ako taga rito. Pero hindi rin ako ganap na dayo. May dahilan kung bakit ako napadpad dito. Sa araw-araw, iba-iba. May mga araw na parang wala lang, tahimik lang. May mga araw na gusto kong manood, gaya ngayon. At may mga araw na gusto kong hindi makita ng kahit sino. At kung may kasama ba ako, minsan meron, minsan wala. Depende kung sino ang nakakakita. Hindi mo naman kailangan malaman agad lahat tungkol sa akin. Kung talagang gusto mo akong makilala, B-boy, matutunan mo rin yan. Hindi nga lang sa paraan na inaasahan mo. Ganun ba? Parang ang hirap mo naman yatang intindihin. Hindi ko alam kung sinasagot mo ba talaga yung mga tanong ko o lalo mo lang akong nililito. Pero okay lang. Naiintindihan ko naman kahit papano. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero parang gusto ko pang makinig sa'yo. Kahit paikot-ikot yung sagot mo. Parang may laman pa rin. Parang may gusto ka talagang iparamdam kaysa sasabihin. Ewan ko ba, hindi naman ako ganito. Hindi ako yung tipo na natatanga sa usapan. Pero sa'yo, parang nawawala ako sa sarili kong iniisip. Pero sige, hindi na muna ako magtatanong. Makikinig lang muna ako sa'yo. Marami kaming napag-usapan na kung tutuusin, wala namang ganong saysay. Parang pinapahaba lang namin ang usapan, palitan ng opinyon, kwentuhan ng kung ano-ano. Kahit walang patutunguhan. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, ramdam ko na interesado rin siya sa akin. At dahil doon, hindi ko maiwasang bigyan ng sarili ko ng kaunting pag-asa. Kapag kausap ko siya, ang gaan ng pagkaramdam, ang komportable. Parang matagal na kaming magkakilala kahit hindi naman. Wala akong kailangang pilitin, kusang dumadaloy ang usapan, at mas lalo akong nahuhulog sa bawat sandaling magkasama kami. Makalipas ang mahigit 3 oras, nagpaalam na siya. Kailangan na raw niyang umalis. Ako rin naman, kailangan ko na rin umuwi para pakainin ang mga manok ko. Kaya naman nagpaalam na kami sa isa't isa at niyakap niya ako. At hindi ko maikakaila na kinilig ako noon. Alam kong may nakakita sa amin. Ito si Amboy. Kita ko kung paano siya biglang nagtago at napaatras. Kaya napabitaw sa Bella at dali-daling umalis. Paggalingon ko, si Amboy na yun, malayo pa lang ay nakangiti na. Halatang may iniisip. Lumapit siya sa akin at doon niya ako kinausap. Umamin ka nga sa akin, B-boy. Kailan ka pa natutong magdroga? Kailan ka pa tumira ng pinagbabawal na gamot? Kailan ka ba nagka-interest na bumili niyan? At saan mo yan nabili? Umamin ka. Kasi baka pwede pa natin yan magawa ng paraan. Hindi maganda yung
pagiging adiksyon ha. Tropa, ano bang problema mo? Bakit mo kailangan gumamit? Alam mo, Amboy, hindi mo masisira yung mood ko ngayon kasi sobrang saya ko dahil nakilala ko na si Bella. Tsaka ano ba yung pinagsasabi mo? Huwag kang magbiro ng ganyan. Marinig ka ng ibang tao dito sa sabungan. Baka isipin nilang totoo yung sinasabi mo. Ayaw ko ng ganyang usapan. Hindi ko rin maintindihan kung bakit mo ako pinagbibintangan. O tignan mo ha. Binigyan mo pa talaga ng pangalan yung delusyon mo. Sino si Bella? Ano bang pinagsasabi mo? Ay, aminin mo na kasi, anong tinira mong droga? Bubugbugin ko yung nagbigay niyan sa'yo. Para kang tanga. Nakita kita kanina na nagsasalita kang mag-isa. Patawa-tawa ka ba tapos yumakap ka sa hangin? Natatawa ako sa'yo pero naaawa rin ako. Sabihin mo yung totoo. Sinong nagbigay niyan sa'yo? Kasi hindi ko mapapatawad yung taong yan. Amboy, huwag mo nga akong gaganyanin. Hindi ako natutuwa sa sinasabi mo ngayon. Seryoso ako sa'yo. Si Bella, yung babaeng nakita natin kahapon. Yung maganda. Tinanong ko pa yun kay boss. Kaya alam ko nang hindi ako basta-basta nag-iimbento. Ba't ka naman ganyan? Imbis na suportahan mo ako, parang ikaw pa yung humihila pababa sa akin. Kung gusto mo siyang ilugar sa iba, ikaw na yon. Pero, huwag mo na akong gagawa ng kwento na parang baliw ako. Ngayon lang may lumapit sa akin na ganito. Tapos sisirain mo pa. Halika nga, lakad na tayo ng kaunti. Huwag dito sa gitna. Baka marinig ba tayo ng ibang tao at kung ano pa ang iisipin nila. Usapan natin ito ng maayos. Tahimik. Uy, una sa lahat, tropa. Hindi kita hihilahin pababa at hindi ko rin hahayaan na masira yung ulo mo. Suportado ako kung may babae ka. Pero yung makikita kitang nagsasalita sa hangin at may kayakap ka, ibang usapan na yun. Anong gusto mong isipin ko? At saka bakit naman ako magsisinungaling sa iyo sa ganong bagay? Kailan ba tayo nagkaproblema ng ganito? Pasyensya ka na kung napagbintangan kita. Pero anong gusto mong isipin ko? Ano? Seryoso ka ba? Wala akong kausap. Kakakilala lang namin ni Bella kanina. Ngayon lang kami nag-usap ng matagal. Walang ibang nangyayari. Ay nako, magpa-albularyo ka nga. Subukan mo lang, kasi hindi ako natutuwa sa nakita ko. Talagang matagal kitang pinanood. Nagsasalita kang mag-isa. Kinakabahan nga ako noon, pero tinawa ko na lang. Kanino pa ako magpapa-albularyo? Alam mo, tigilan mo nga ako. Huwag mo akong ganyan-ganyanin. Kung totoo man yung sinasabi mo, hindi kita paniniwalaan. Sige na, uwi na ako. Ayoko na ng mahabang usapan. Baka ikaw pa tong nakahit-hit eh. Ikaw pa tong gumagamit. Diyan ka na nga. Marami pa akong gagawin sa manukan ko. Hindi ko na siya pinatulan pa. Kaunti na lang at makukuha na rin niya yung gigil ko. Dahil sa mga sinasabi at pinagbebentang niya sa akin na nakakasama ng loob. Pero wala na rin akong magagawa kung pinagtitripan niya talaga ako. Ang mahalaga, may koneksyon na ako kay Bella. At doon na lang ako kumapit. Wala na akong pakialam sa sasabihin niya o ng iba. Sa isip ko noon, sana sa susunod na laban, manalo ulit ako. At kung manalo man, yayain ko sa Bella na lumabas para maipakita ko rin sa mga tao sa baryo namin na hindi lang sabong ang meron ako sa buhay. Kahit alam ko magugulat sila at may masasabi sila. Basta ang importante sa akin, yung meron ako sa kanya noon. Kinabukasan, pagpunta ko sa sabungan at habang nakapila ako para isalang ang manok ko, hindi ko pa agad napapansin si Bella. Pero may kutob na ako na darating siya. Hanggang sa dumating nga siya, gaya ng inaasahan ko. Habang nasa gitna na yung laban at bumabayo ang manok ko, nasipat ko siya malapit sa pintuan ng sabungan. Nagangiti habang nakatingin sa laban.
Para bang alam na niya agad kung sino ang mananalo. Bigla siyang lumapit at bumulong sa akin. Nabasa ko lang sa labi niya na, "Panalo ka." Doon pa lang, parang natulala na ako at sandaling nawala ng focus. Natauhan lang ako nang yugyugin ako ni Andoy. Nanalo ngayong manok ko. At nagulat ako sa laki ng pusta. Triple. Halos ilang libo rin ang nakuha ko. Sa sobrang gulat, parang gusto ko na lang umuwi kaagad at tumigil muna. Napatingin ako kay Bella. Nakangiti rin at tila natutuwa sa nangyari. Pinahawa ko muna kay Andoy yung manok ko at saka ako dahan-dahang lumapit sa direksyon niya. Pero napansin ko na umatras siya. Parang ayaw magpahuli o magpansin. Alam ko naman kung bakit, kaya hindi ko na rin siya pinilit. Hinayaan ko na lang siya kung saan siya komportable. "O diba, sabi ko sa'yo mananalo kay. Ang laki ng mga pusta. Nakita ko silang nag-aabutan kanina. Naniniwala talaga yung mga tao sa'yo. Ang galing-galing mo talaga maglaro at mag-alaga ng manok. Sobrang nakakamangha at nakakatuwa ka naman talaga. Hayaan mo. Hindi lang iyan ang huling beses na pupusta sila sa ganyan." "Oh, ganun ba? Ikaw yata ang pampaswerte ko eh. Pero alam mo, itong panalo na to, para ito sa ating dalawa. Yayayaan kitang kumain sa labas ng baryo. Kahit anong gusto mong kainin, kahit anong gusto mong ituro, walang problema. Nakalaan talaga yung perang ipinanalo ko sa'yo para pang libre. Tara, halika. Gusto kong ipakita sa lahat kung gaano ka kaganda. Tara na." "B-boy, hindi ko alam kung tama ba itong iniisip mo. Baka mamaya kung saan pa tayo mapunta niyan. Tsaka alam mo naman, hindi ako sanay sa mga ganyang lakad na basta-basta lang inaaya lang. Pero kung kumain lang naman at tahimik lang, pwede siguro. Huwag lang yung sobrang matao at huwag yung maraming tanong tungkol sa akin. At saka, huwag mo rin akong ipagyabang sa mga tao ha. Hindi ko gusto yung ganun. Kung sasama man ako, gusto ko lang yung simple lang. Kumain lang talaga." Ganun ba? Sige, naiintindihan ko. Simple lang, tahimik lang, walang gulo. Pasensya na kung na-excite lang ako. At kung parang na-pressure kita. Hindi ko naman intensyon na ipilit o ipagyabang ka kung ayaw mo. Gusto ko lang sanang maayos yung lakad natin. Kaya kung saan ka komportable, sabihin mo lang sa akin. Hihintayin na lang kita. "B-boy, sige na nga, sasama na ako. Pero wag mo sanang gawing masyadong malaki to ha. Parang normal lang. Kain lang talaga. Wala nang kung ano-ano." May kilala akong hindi ganon kalaking kainan dito sa may baryo. Pero sigurado akong masarap yung mga putahe. Dadalhin kita doon kay Aling Nena. Hindi tayo magsisisi doon. Nag-uumapaw yung tuwa ko habang lumalabas ako kasama si Bella. Simula pa lang sa pagpunta namin sa sentro ng baryo, ramdam ko na yung tingin ng mga tao sa amin. Subalit, hindi ko pa rin maalis yung ngiti ko at wala akong pakialam kung ano man ang iniisip nila. Dire-diretso lang ako, maglakad na parabang wala akong naririnig, kundi si Bella lang ang kasama ko. Subalit habang tumatagal, napapansin ko na rin yung bigat na mga tingin nila. Yung bulungan at pagtingin na parabang may panghusga at pagtataka. Alam ko naman kung bakit ganun sila. Kasi kilala nila akong sabongero at sugalero. Kaya siguro nagtataka sila kung bakit may kasama akong babae na tulad ni Bella. Pero kahit ganun, pinili ko pa rin huwag magpadaig. Pinanatili ko lang yung lakad ko at ngiti ko. At hindi ko na lang sila pinansin. Dahil mas inisip ko na lang yung sandaling kasama ko siya kaysa sa mga sinasabi at tingin ng ibang tao sa amin. Pagkarating namin kay Aling Nena,
Pinaupo ko kaagad si Bella sa dulong upuan para kung sakaling may dumating pang ibang kumakain ay hindi siya mailang o maasiwa. Tsaka ako lumapit sa may pwesto ng pag-oorderan kung saan nandoon si Aling Nena. Nahalatang napatingin agad sa amin. Medyo may pagtataka sa tingin pero pinilit niyang ngumiti dahil customer naman kami. Kaya lumapit ako sa harap at kinausap siya habang inasikaso ko yung order namin. Ang ganda po niya, Aling Nena, no? Alam na niya na nagsasabong ako at ayos lang sa kanya. Nga pala, lahat ng masarap niyang ulam ngayon, ihain niyo sa amin. Sagot ko, hindi ako mangungutang. Babayaran ko lahat at bibigyan pa kita ng pasobra. Ilang taon na ba yung nobya mo, iho? Ngayon ko lang siya nakita dito sa baryo. Pasyensya ka na sa mga tingin ko kanina. Nagtataka lang talaga ako. Hindi ko maitago yung duda. Ilang taon na ba siya? At gaano na kayo katagal magkakilala? Pasyensya na, madaming tanong ha. Pero kung ayos lang, sagutin mo naman. Sigurado po ako na mas matanda pa sa akin yan, Aling Nena. Nandito lang siya sa atin, pero hindi siya laging lumalabas. Bakit po? Mukha ba siyang masyadong bata sa inyo? Aling Nena naman. Parang tinitignan niyo pa ako nang papatol ako sa iligal. Iligal na nga itong sabong. Ano pa ba ang ikakakulong ko? Aling Nena naman. Aba iho, B-boy. Apo, para lang sabihin ko sa iyo. Hindi ko inakalang mukhang bata pa sa iyo yung babae. Malinaw na mas matanda pa siya sa iyo. Baka 5 taon lang ang diferensya namin. Hindi naman sa panguhusga ha. Pero wala ka bang mahanap na iba? Kasi bakit ganyang edad ang napili mong maging nobya? Hindi naman sa masama ang sinasabi ko. Madami kang makikitang mas bata dyan. Mga dalaga pa lang. Ay naku naman. Pero sige, kumain na kayo. Si Aling Nena naman. Baka naman akala mo 25 ka pa lang. Tignan mo naman yung layo ng itsura ninyong dalawa. Batang-bata yung itsura ni Bella. Mukhang kinis-kinis. Mukha nga siyang 17 anyos eh. Grabe naman si Aling Nena. Parang biniro-biro pa ako. Ganda-ganda ng Bella ko eh. Ipagyayabang ko ba yan sa buong baryo kung hindi? Abay ewan sa'yo iho. Lumabo na ang paningin mo ha. Kasasabong siguro. Kakapunta ng buhangin dyan sa mata mo. Sa palakpak ng mga manok. Ay naku naman. Paano ba yan? Iyakap mo yan sa magulang mo ha. Hindi dapat ganyan manligaw ng babae. Sana sa inyo mo muna ipakilala. Tignan mo kung anong sasabihin ng nanay mo. Malamang makakarinig ka ng balita. Sa dami ng tao sa sentro kanina, marami nang nakakita sa inyo. Buti hindi ka binatukan ng apo kong si Andoy. Kasi kung makita kanyang ganyan, nako. Alam mo naman ang apo ko pagdating sa iyo, sobrang protektado ka nun. Makikita kanyang kasama ang matandang babae. Ay nako. Maglolola nga po talaga kayo noon. Kasi marami ring nasasabi si Andoy sa Bella ko. Ay naku naman. Hayaan nyo na lang po. Patunayan ko sa inyo lahat. Kasi ayan, ako naman ang nagmamahal kay Bella. Kakain na po muna kami. Huwag kayong masyadong magchismis at magingay. Baka marinig niya tayo at umuwi pa. Napilitan na nga lang yung sumama sa akin eh. Kumunot na lang ang noo ni Aling Nena habang pinapanood kaming dalawa. Halatang may gustong sabihin pero pinipigilan na lang din niya ang sarili niya. Wala rin naman siya magagawa sa akin. Kilala niya ako mula pa noon. Sanay na rin siya sa ugali ko at sa mga biglaang desisyon ko sa buhay. Kaya kahit may halong pag-aalala at pagtataka yung mga salita niya kanina, hindi na rin niya pinilit pang palakihin. Kahit pa nga may mga sinasabi siya tungkol kay Bella, parang matanda na daw, na ikinakunot ko rin ang noo sa isip ko dahil hindi naman totoo yun sa nakikita ko. Buti na lang din at hindi na umabot kay Bella yung mga huling sinabi niya. Pagkarating ng pagkain, sunod-sunod na inilapag sa mesa
yung mga ulam. Mainit pa at may singaw pa yung kanin. Halatang bagong saing lang. Garado agad kami ni Bella. Sabay kain na parang kanina pa naghihintay ng sandaling makakain ng tahimik. Sa umpisa, wala kaming masyadong sinasabi. Puro tinginan lang. Minsan magtatawanan ng mahina kapag magkasabay kaming kukuha ng ulam o mag-aabot ng tubig. Tapos bigla ring babawi sa hiya. Pero ang hindi ko maiwasan, yung ibang tao sa paligid. May dumadaan sa gilid ng kainan. Biglang hihinto sandali. Titingin sa amin. Tapos magbubulungan bago magpatuloy. Yung iba hindi man halata pero paulit-ulit ang sulyap. Parang sinusukat kami. Parang iniisip kung ano bang meron sa pagitan namin. May mga matatanda sa kabilang mesa na tahimik lang. Pero ramdam mong may iniisip. Habang yung mga kabataan naman, diretsong tumitig. Parang hindi makapaniwala na magkasama kami. Si Bella halatang ramdam din yon. Minsan, habang sumusubo siya, bahagya siyang hihinto. Kapag may dumaan na tumitingin. Tapos babalik lang ulit sa pagkain na mas tahimik na ngayon. Ako naman pilit na pinapanatili yung normal na kilos. Pero sa loob ko, may konting inis na hindi sa kanya, kundi sa mga tingin na hindi maipaluwanag kung galit ba, usisa o pagdududa. May mga sandaling napapatingin ako sa kanya at siya sa akin, tapos sabay kaming ngingiti ng maliit lang. Parang may sariling mundo na kami sa gitna ng ingay at bulungan ng paligid. Pero sa tuwing may mas matagal na titig mula sa ibang mesa, ramdam ko rin yung bigat sa kanya, yung pag-iwas ng tingin, yung bahagyang pagyuko, yung paghawak niya sa baso na parang doon lang siya kumakapit para hindi maasiwa. At doon ko mas naramdaman na kahit gaano kasarap yung pagkain o kahit gaano kaganda yung sandaling magkasama kami, may mga mata pa ring hindi mapakali sa amin. Parang hindi pa nila tanggap kung anong klaseng tanawin ba yung nakikita nila sa harapan nila. Bago kami maghiwalay at umuwi sa Bella, tinanong ko siya kung nasiyahan siya. Sabi niya ay oo. Kaya kahit papano ay gumaan yung pagkaramdam ko. Pagka-uwi ko ng bahay, sinalubong ako ng tatay ko. Masama ang timpla ng mukha niya. Seryoso at halatang may bitbit na mabigat na iniisip. Hindi ko kagad alam kung bakit. Kaya hinayaan ko muna siyang magsalita. Inantay ko kung anong sasabihin niya. Kung ano man yung problema niya o dahilan ng biglang pagdilim ng aura niya. Anak, hinayaan ka na naming maging sugarol. Hinayaan naming panindigan yung gusto mong mangyari sa sabong-sabong at manok-manok na yan. Pero tragis naman. Sunod-sunod naman ang panalo mo ha. Anong dahilan mo para pumatol sa matandang babae? Pera. Para sa kahiyan. Pera. Pinalaki ka ba namin ganyan? Pwede kang maging desperado sa pera. Pero yung dignidad mo, ingatan mo naman. Hindi porke lalaki ka. Ang daming nakakita sa inyo sa buong baryo. Pumatol ka raw sa matanda. Seryoso ka ba? Grabe ka. Paano mo ipapaliwanag to sa amin ng nanay mo? Ang nanay mo, pinagtatawa na ng mga kaibigan niya dahil sa nakita mong pinaggagawa mo. Ano ba yung sinasabi niyo pa? Sakit naman yan. Gusto ko sa Bella. At saka, hindi naman siya matanda ha. Bakit ba nagkakaganyan kayong lahat? Bakit ganyan ang iniisip niyo? Hindi matanda sa Bella ko. Mas bata pa nga siya sa akin kung titignan eh. Hindi niyo naman siya kilala. Naniniwala lang kayo sa mapanghusgang mga mata ng mga tao sa baryo na hindi naman matanggap na may nangyayari sa buhay ko dahil sa bungero ako. Ano ba naman kayo para pagsalitaan ako ng ganyan? Na para bang wala akong magandang nagagawa sa buhay ko? Dahil lang ba kumain kami sa labas, ganyan na kaagad?
Hindi ko pa nga siya nililigawan ng maayos. Hindi pa nga malinaw kung ano kami. Pero kung husgahan niyo na ako, parang kriminal na agad. Marami na akong naririnig sa mga tao. Pati ba naman sa inyo pa? Sino ba yung mga tao na yon? Para pakinggan niyo sila. Bago ako. Anak niyo ako, hindi ba? Bakit magbibigay ng opinyon ang mga taga-baryo na nakakita sa inyo na matanda ang kasama mo? At magsasabi silang lahat sa amin na ganun ang nakita nila. Artista ka ba, Biboy? May artista ba kaming anak para pagtulungan ng mga tao at sirain dito sa baryo? Hindi ka nga napapansin dito. Ngayon ka lang napansin kasi may ginawa kang ganyan. Paano ka namin paniniwalaan na isa lang yon? Maski ngayong magulang ni Andoy at yung lola niya na pinagkainan ninyo ni Bella na yan na sinasabi mo, sinabi rin na matandang babae ang kasama mo. Hindi magsisinungaling ang buong baryo laban sa iyo, Biboy. Ano bang mapapala nila kung gagawa sila ng kwento? Anak, ano ba naman? Kung may problema ka, magsabi ka sa amin ng nanay mo. Para namang iba ka sa amin ha. Hindi yung dinadaan mo sa ganyan. Parang pagre-rebelde na yan. Kung gusto mo ng atensyon, wag naman sa paraang papatol ka pa sa matanda. Hindi totoo yun pa. Lahat ng sinasabi niyo ay kasinungalingan. Pinagkakaisahan niyo lang ako dahil sa mga narinig niyo sa ibang tao. Si Bella, hindi siya matanda. Kilala ko siya. Kausap ko siya. Kasama ko siya. Alam ko kung sino siya. Hindi yung sinasabi niyo na matanda. Hindi niyo siya nakita ng maayos. Hindi niyo alam yung totoo. Kaya wag niyo siyang idamay sa kung ano-anong haka-haka. Hindi ako papayag na siraan niyo yung pagkakilala ko sa kanya dahil lang sa tsismis ng baryo. Kung gusto niyo akong pagsabihan, ako na lang, pero wag sa Bella. Wala siyang ginagawang masama. Huwag mong sabihin kasi nangalingan lang yon, Biboy. Kasi hindi lang iisang tao ang nagsasabi sa amin yan. Marami na kaming narinig at hindi lang nanggaling sa iisang bibig. Kaya huwag mong iasa lahat sa chismis na parang wala lang. Nakita ka raw ng mga tao na mag-isa kang nagsasalita, tumatawa, para may kausap na wala namang tao sa harap mo. Tapos bigla ka raw may niyayakap na hangin. Ano yon? Paano namin ipapaliwanag yun sa sarili namin bilang mga magulang mo? Biboy, anak kita. Kilala kita mula pagkabata. Kaya hindi ako basta-basta maniniwala na ganyan ka mag-isip kung malinaw ang utak mo. Ang tanong namin, matagal ka na bang nalulong sa kung ano-ano dyan sa paligid ng sabungan? Dahil aminin mo man o hindi, maraming impluensya dyan sa bisyo, sugal, buyat, stress at minsan, doon nagsisimula ang pagkalito ng isip ng tao. Hindi namin sinasabi na masama ka, pero baka hindi mo na rin napapansin yung ginagawa mo. At kung hindi man droga, Biboy, anak, baka naman napupunta na sa sobrang pagod o stress na hindi mo na rin nakontrol yung sarili mo. Kasi yung sinasabi nilang Bella na yan, wala namang nakakaalam kung sino talaga. Pero yung nakikita nila, ikaw lang mag-isa. At hindi lang kami ang nagsasabi niyan, maging yung mga nakakita sa baryo. Pati yung mga matatanda, iisa ang sinasabi nila. Kaya sana, wag mong isara agad yung isip mo sa amin. Hindi namin ito ginagawa para sirain ka o pagtawanan ka. Gusto lang namin malaman kung anong nangyayari sa'yo. Kasi kung may problema ka, pwede nating ayusin. Pero kung patuloy mong ipipilit na tama ka, kahit malinaw na marami nang nag-aalala, Biboy, doon kami matatakot para sa'yo. Ganun na lang ba talaga ang tingin niyo sa akin, Tay? Na kapag may nangyaring kakaiba sa buhay ko, agad niyo nang iisipin na may tama na ako sa ulo o may tinatago akong bisyo. Ni hindi man lang pumasok sa isip niyo na baka masaya lang ako. Na baka sa wakas, may dumating lang sa buhay ko na hindi tungkol sa sabong, hindi tungkol sa pera, hindi tungkol sa panalo o talo. Bakit ganon? Parang bawal na bawal akong maging masaya. Parang sa tuwing may maganda akong mararanasan,
Kailangan may mali agad. Kailangan may duda, may paratang, may kasamang hiya. Hindi pa pwedeng tanggapin niyo na may nakilala lang ako, na may gusto lang akong tao. Ang tagal kong pinigilan to. Ang tagal kong tinanggap na baka nga tama kayo, na walang babaeng magtatagal sa akin, na wala akong maayos na mapapala sa buhay ko. Tapos ngayong may isang taong kahit papano, nagpapagaan ang pakiramdam ko. Bigla niyo akong hihilahin pababa at sasabihan na baliw o gumagamit o kung ano-ano pa. Hindi niyo ba nakikita? Hindi ko naman kayo nilalabanan. Gusto ko lang naman maramdaman na pwede rin pala akong magmahal. Na pwede rin akong piliin. Na hindi lang ako yung sabungero na tinitignan ng lahat na walang direksyon. Kung mali man to para sa inyo, sana man lang, hayaan nyo na lang akong maranasan to. Hayaan nyo akong pagbigyan. Sa unang beses na ba'y dumating ganito sa buhay ko, kayo pa yung unang nagsabing hindi totoo. Anak nyo ako, tay. Pero bakit parang kayo pa yung ayaw na maging masaya ako? Hindi na ako nagsalita pa. Wala rin namang papasok sa kanila kahit ano pang paliwanag ko. Parang sarado na yung isip nila sa kung anong gusto nilang paniwalaan. Kaya hinayaan ko na lang. Hinayaan ko na lang kung ano man ang gusto nilang isipin tungkol sa akin at kay Bella. Dahan-dahan akong tumalikod. Hindi ko na sila nilingon pa. Ramdam ko yung bigat ng dibdib ko habang papalayo ako. Parang may kumikirot na hindi ko maipaliwanag. Pilit kong binipigilan, pero hindi ko rin kinaya. Bigla na lang tumulo yung luha ko. Tahimik lang, pero tuloy-tuloy. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa paraan kung paano nila tratuhin si Bella. Parang ang dali lang sa kanila na husgahan siya. Nasabihin kung ano-ano nang hindi man lang siya kilala. Parang ang dali lang burahin yung saya na naramdaman ko dahil lang sa mga salita nila. Mas masakit pa doon yung pakiramdam na hindi man lang nila ako pinakinggan, na mas pinili nilang maniwala sa iba kaysa sa sarili nilang anak. Sa bawat hakbang ko palayo, parang lalo akong napapalayo sa kanila, hindi lang sa distansya, kundi sa kung paano nila ako nakikita. Huminto ako sandali sa labas. Pinunasan ko yung mga luha ko. Pero hindi pa rin nawawala yung bigat. Tahimik ang paligid. Pero sa loob ko, ang ingay. Punong-puno ng tanong, ng sakit, at ng galit na pilit kong kinikimkim. Sa huli, wala na akong ginawa, kundi tumuloy sa paglakad. Kasi wala na rin naman akong babalikan na makakaintindi sa akin sa loob ng bahay na iyon. Dumiretso ako sa sabungan, hindi para maglaro o maglapag ng manok, kundi para pumunta sa bahagi kung saan ko unang nakita si Bella, sa may mga puno sa gilid, kung saan tahimik at malayo sa ingay ng laban. Madilim na ng bahagya at halos wala ng tao sa paligid, pero umaasa pa rin ako na baka nandoon siya, na baka hinihintay niya rin ako gaya ng dati. Tumayo ako sa parehong pwesto. Paulit-ulit na inililibot ang tingin sa bawat sulok, sa bawat galaw ng dahon, sa bawat anino na dumadaan. Umaasang bigla siyang lilitaw at ngingitian ako. "Biboy, nandito lang ako. Huwag kang mag-alala. Pasensya ka na kung parang nakaabala ako sa'yo. Hindi ko naman ginusto na magkagulo kayo sa pamilya mo dahil sa akin. Nakita ko kung gaano ka nasaktan kanina at ayaw ko sanang maging dahilan nun. Kung nahihirapan ka dahil sa akin, pwede naman akong lumayo. Hindi mo kailangang ipaglaban ako kung ikaw naman ang masasaktan. Ayaw ko na ikaw pa ang mahihirapan, pero nandito lang ako. Kailangan mo ng kasama, hindi kita iiwan.
Kahit saglit lang. Paano mo nalaman yun, Bella? Narinig mo ba sila? Nasaktan ka ba sa mga sinasabi nila? Pasensya ka na kung nadamay ka sa gulo. Hindi ko naman inasahan na aabot sa ganon. Hindi ko kayang isipin na ikaw pa yung masasaktan dahil sa mga sinasabi nila. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang nararamdaman mo. Ayaw kung may tinatago ka dahil sa akin. Ayos lang, B-boy. Huwag mo nang isipin iyon. Sanay na ako sa mga tingin at salita ng ibang tao. Hindi ako nasaktan sa narinig ko. Mas iniisip ko pa kung paano ka naaapektuhan. Ayaw ko kasing makita kang ganyan. Pero may gusto akong aminin sa iyo. Matagal ko na sanang gustong sabihin, pero hindi ko lang alam kung papaano. Hindi rin ako sigurado kung maiintindihan mo kaagad. Hindi lahat ng nakikita mo sa akin ay ganun kasimple. May mga bagay tungkol sa akin na hindi ko basta-basta maipapaliwanag. At baka kapag nalaman mo, magbago yung tingin mo sa akin. Kaya bago ko sabihin, gusto ko lang malaman. Handa ka bang marinig kahit hindi mo maintindihan agad? Bella, hindi ko na kailangang isipin pa kung handa ba ako o hindi. Sa totoo lang, matagal ko nang nararamdaman to. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero grabe. Nahulog na talaga ako sa'yo. Hindi ko na maitatanggi. Kahit anong sabihin mo, kahit ano pa yung gusto mong aminin, tatanggapin kita. Hindi na mahalaga sa akin kung ano ka o kung ano man yung itinatago mo. Ang importante sa akin, ikaw yung kasama ko, ikaw yung kausap ko, at ikaw yung nagpaparamdam sa akin na may halaga ako. Kung may bagay man na magpapabagos ng tingin ko, hindi yun dahil sa kung sino ka, kundi kung iiwan mo ako. Kasi yun lang yung ayaw kong mangyari. Kaya sabihin mo lang, Bella, kahit ano pa yan, hindi ako aatras. B-boy, makinig ka ng mabuti. Sa sasabihin ko ha, at sana huwag kang matakot. Hindi ako tulad ng iniisip mo. Hindi ako tulad ng ibang babae na nakikita mo sa baryo. Hindi rin ako basta tao. B-boy, isa akong engkanto. Matagal na kitang pinagmamasdan. Hindi kahapon, hindi noong una mo palang akong nakita, kundi matagal na. Sa tuwing pumupunta ka sa sabungan, sa tuwing mag-isa kang nakaupo sa gilid ng mga puno, sa tuwing iniisip mong wala kang kasama, nandun ako. Tahimik lang, nakitingin at nakikinig. Hindi ako basta nagpapakita. Hindi ako dapat nagpapakita nga pero sa'yo, may kung anong kakaiba. Hindi ko maipaliwanag noong una kung bakit ikaw yung napansin ko. Marami namang dumarating doon, maingay, mayabang, puno ng yabang at galit. Pero ikaw, iba. May lungkot sa likod ng saya mo, may bigat sa bawat panalo mo. Unti-unti kitang pinanood. Nakita ko kung paano ka mag-alaga ng mga manok mo, kung gaano ka kaingat, kung paano ka magtiwala kahit sa laban na walang kasiguraduhan. Nakita ko rin kung paano ka nasasaktan kahit hindi mo pa pinapakita sa iba. At doon ako nahulog. Alam kong hindi dapat, alam kong bawal, kasi magkaiba tayo ng mundo. Hindi mo ako dapat nakikita, hindi mo ako dapat nakakausap. Pero pinili kong lumapit sa iyo, pinili kong ipakita ang sarili ko kahit alam kong may kapalit yun. Kaya hindi ako nakikita ng iba, kaya sinasabi nilang wala kang kausap. Kasi sa paningin nila, wala talaga. Ikaw lang ang nakakakita sa akin. Ikaw lang ang pinili kong magpakita. At ngayon, naiintindihan mo na kung bakit ako ganito, kung bakit ako umiiwas, kung bakit ayaw kong mapansin ng iba. Dahil sa oras na malaman nila, hindi lang ikaw ang mapapahamak, pati ako. Kaya ngayon, B-boy, ito ang totoo kong pagkatao. Hindi ako tao.
Isa akong nilalang na hindi mo dapat minamahal, pero minahal kita at iyon ang kasalanan ko. Bella, kung yan ang totoo mo, wala akong dahilan para talikuran ka. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot, kung dapat ba akong umatras. Pero sa lahat ng nararamdaman ko ngayon, wala na isa doon ang nangingibabaw. Ang nangingibabaw lang, ikaw. Hindi mahalaga kung ano ka. Hindi mahalaga kung saan ka galing. Hindi mahalaga kung anong mundo ang kinabibilangan mo. Sa akin, ikaw yung babaeng nakausap ko. Ikaw yung babaeng nagbigay ng saya sa akin. Ikaw yung babaeng pinili kong mahalin kahit hindi ko pa lubos na naiintindihan lahat sa iyo. Kung ikaw ay engkanto, kung hindi ka bahagi ng mundong ginagalawan ko, edi sumama ako sa mundo mo. Hindi ko kailangang manatili dito kung ikaw ang mawawala sa akin. Ano ba naman ang meron dito para sa akin? Mga taong hindi ako maintindihan. Pamilyang mas piniling maniwala sa iba kaysa sa sarili nilang anak. Buhay na paulit-ulit lang sa sabong at sugal. Kung doon sa mundo mo ay may ikaw, mas pipiliin ko iyon. Hindi ako natatakot na mawala, Bella. Hindi ako natatakot sa hindi ko alam. Ang kinakatakutan ko lang, yung mawala ka sa akin nang hindi ko man lang sinubukang ipaglaban. Kaya kung may paraan pa para magkasama tayo, kung kailangan kong iwan ang lahat, kung kailangan kong tumawid sa kung anong hangganan ang meron sa pagitan ng mundo mo at mundo ko, gagawin ko dahil ikaw ang pinili ko. At kahit anong mangyari, hindi ko babawiin iyon. Biboy, hindi pwede. Hindi ka pwedeng sumama sa mundo ko. Hindi para sa'yo ang lugar na yun. Hindi mo kakayanin. At ayaw ko mapahamak ka dahil lang sa akin. Magkaiba tayo ng pinanggalingan. At kahit gustuhin ko, may hangganan pa rin na hindi ko pwedeng tawirin. Pero hindi ibig sabihin na naiiwan kita. Kung hindi ka pwedeng sumama sa mundo ko, ako ang lalapit sa mundo mo. Mananatili ako sa tabi mo. Hindi man nakikita ng iba, pero kasama mo ako. Hindi mo na kailangang lumayo sa buhay na meron ka. Pero pwede nating baguhin kung paano mo ito haharapin. Kung gusto mo ng panibagong simula, tutulungan kita. Lumayo tayo sa lugar na puno ng ingay at chismis. Bumukod tayo. Pumunta tayo sa lugar na hindi ka kilala ng mga tao. Kung saan walang huhusga sa'yo. Kung saan pwede kang magsimula ulit. Doon, ikaw ang gagawa ng pangalan mo. Hindi dahil sa sinasabi ng iba, kundi dahil sa sarili mong kakayahan. Sa sabong, hindi kita pababayaan. Bibigyan kita ng swerte, hindi para abusuhin, kundi para makabangon ka. Hindi ka na matatalo ng basta-basta. Makakabawi ka sa lahat ng panahong nahirapan ka. Makakapundar ka, makakaipon, makakagawa ng buhay na matagal mo nang hinahanap. Ang swerte na iba-ibigay ko sa iyo, may kapalit na pananagutan. Kailangan mong gamitin iyon ng tama. Hindi para magpakalulong lalo, kundi para makaahon. Para patunayan mo sa sarili mo at sa iba na kaya mong maging higit pa sa kung ano ang tingin nila sa iyo. Kaya kung handa ka, Biboy, magsimula tayo ulit. Ikaw at ako sa mundong kaya mong hawakan habang ako'y nasa tabi mo kahit hindi nakikita ng iba. Bella, kung yan ang tanging paraan para magkasama tayo at magkapagsimula ulit, pumapayag ako. Hindi ko man lubos na maintindihan kung ano ang haharapin natin. Pero kung nandyan ka, susugal ako. Iiwan ko ang lahat kung kailangan. Buhay na sanay ako, lugar na kinalakyan ko. Kahit yung mga nakasanayan ko, handa kong iwan ito. Sumama ako kay Bella. Iniwan ang baryo na kinalakihan ko. At ang mundong alam kong paulit-ulit lang ang ikot
sabong, ingay, usapan ng panalo at talo, at mga tinging hindi ko rin gustong balik-balikan. Sa pag-alis namin, parang may mabigat na bahagi ng buhay ko ang naiwan. Pero sa unang pagkakataon, hindi ko na iyon pinanghihinayangan dahil nasa tabi ko na siya. Sa isang malayong baryo kami napadpad, lugar na tahimik at hindi kami kilala ng kahit sino. Doon, nagsimula kaming muli, simple lang ang buhay. Walang ingay ng sabungan, walang mga matang mapangusga. Doon, itinuturing kami ng mga tao bilang mag-asawa at hindi ko na rin kinakailangang magpaliwanag kung sino siya sa akin. Si Bella ang naging katahimikan at kapayapaan ko sa mundong dati ay puro sigawan at kaguluhan. Pero kahit tahimik ang lahat sa paligid, alam kong may dalang kakaiba si Bella. Sa mata ng iba, lalo na ng mga nakakakita sa kanya mula sa malayo. Iba ang imahe niya. May mga pagkakataong hindi nila maintindihan kung bakit minsan ang tingin nila sa kanya ay parang mas matanda kaysa sa itsura niya. May bulong-bulungan, may pagtataka, may mga tingin na hindi ko na lang pinapansin. Para sa akin, si Bella pa rin siya, yung babaeng pinili kong mahalin. Sa bawat araw na lumilipas, natuto kaming mamuhay ng payak. Ako, sinubukang bumangon muli sa buhay na walang sabong, habang siya naman ay nananatiling tahimik sa tabi ko. Parang may mga bagay na hindi kailanman ipinaliliwanag ng buo. Pero hindi ko na rin hinanap ang lahat ng sagot. Ang mahalaga sa akin noon ay magkasama kami. Lumipas ang mga araw sa malayong baryo na pinili naming simulan. Sa una, tahimik at payapa ang lahat. Pero habang tumatagal, ramdam ko rin ang bigat ng realidad. Hindi ganon kadali maghanap ng maayos na trabaho. Sinubukan ko naman kung ano-ano ang pinasukan, pero paulit-ulit lang din akong nauuwi sa wala. Yung perang naipon namin, nauubos din sa araw-araw na pangangailangan. At unti-unting bumabalik yung tanong sa isip ko, kung hanggang saan kami kakapit sa ganitong buhay. Hanggang sa dumating yung desisyon na hindi ko rin agad matanggap ang bumalik sa sabong. Kasama sa Bella, bumalik kami sa mundo na minsan ko nang tinalikuran. Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero sunod-sunod ang panalo. Yung mga manok na inilalaban ko, parang may sariling lakas na hindi ko maipaliwanag kung saan ang gagaling. Yung mga pustahan, lumalaki ng lumalaki, hanggang sa dumating sa puntong hindi na normal. Parang umaapaw yung swerte sa bawat laban na sinasalihan namin. Mabilis kumalat yung pangalan ko sa sabungan. Yung dating iniwan ko, ngayon ako naman ang pinag-uusapan. Pero sa likod ng lahat ng iyon, si Bella pa rin ang kasama ko. Hindi nagtagal yung simpleng pagbabalik namin sa sabong ay nauwi sa hindi ko inaasahang yaman. Parang bawat pusta, bawat laban, may dala talagang panalo. Sobrang daming pera na hindi ko halos mabilang kung saan nagsimula at saan dapat ilagay. Ngunit kahit ganon, hindi ko na rin masyadong iniisip yung ingay ng paligid. Kasi sa gitna ng lahat ng yaman at swerte, si Bella pa rin yung dahilan kung bakit ako nananatiling nakatayo. Parang kahit gaano kalakas ang dating ng mundo, kaya naming dalawa itong saluhin. Lumakas ang kita namin sa sabong. Yung dating sunod-sunod lang na panalo, nauwi sa tuloy-tuloy na pag-angat ng buhay. Hindi na kami yung dating mag-asawang nangangapa
sa simula sa malayong baryo. Unti-unti nakapagpundar kami ng sariling bahay. Simple lang sa umpisa pero maayos. May sariling bakuran. At habang tumagal pa, hindi na lang bahay ang naipundar namin. Nakabili kami ng lupa, hindi lang isa, kundi ilang parte ng lupa na pwede naming pagyamanin at gawing pundasyon ng mas maayos na kinabukasan. Yung mga dating panalo na akala ko swerte lang, naging tuloy-tuloy pa na daloy ng pagkakataon. Parang lahat ng pinapasukan namin, umaangat. Hindi nagtagal. Nakapagpatayo kami ng maliit naming negosyo. Hindi agad malalaki, pero nagsimula lang sa simpleng hanap buhay na unti-unting lumago. May mga taong tumulong. May mga taong nakipagsapalaran kasama namin. Minsan napapatingin na lang ako sa bahay na naipundar namin, sa lupang nakapangalan sa amin, sa mga negosyong unti-unting tumitibay, at hindi ko maiwasang maalala yung simula, yung sabungan, yung tsismis, yung pagtakas namin sa dating buhay. Lahat ng iyon naging daan kung nasaan kami ngayon. Hanggang sa isang gabi, habang tahimik kaming magkasama sa harap ng bahay na naipundar namin, hindi ko na napigilang itanong yung matagal ko nang kinikimkim sa isip ko tungkol sa kanya. Bella, gusto kong maging maingat sa itatanong ko sa iyo. Pero sana maintindihan mo rin kung bakit ko to itatanong. Matagal na rin nating pinagsamahan to at dumating na ako sa punto na gusto ko na ring magkaanak, bumuo ng sarili nating pamilya. Pero naiisip ko rin, magkaiba tayo ng pinanggalingan. Engkanto ka, Bella, at ako'y tao lang. Kaya gusto kong linawin sa'yo ng maayos. Kaya ba natin yon? Pwede ba tayong magkaanak kahit ganito tayo? Hindi ko to sinasabi para ipilit ka o para madiin ka. Gusto ko lang ng totoo, Bella. Kasi kung may pag-asa, gusto kong malaman. Biboy, pwede naman. Kaya nating magkaroon ng anak, pero hindi ganun kadali para sa akin. Kasi sa mundo ko, may kapalit ang lahat ng bagay na pinipilit na lumampas sa hangganan. Kung magbubuo tayo ng buhay na galing sa iyo at galing sa akin, may mababago, hindi lang sa iyo, kundi pati sa akin. Hindi ako tulad ng tao na pwedeng basta na lang magbago ng direksyon ng buhay nang walang tinatamaan. Kung mangyayari yun, Biboy, mawawala ako sa iyo. Hindi naman agad, hindi biglaan. Unti-unti. Parang kukunin sa akin yung dahilan kung bakit ako nandito. Parang ang pinili kong manatili sa mundo mo ay may hangganan lang talaga. At kapag lumampas na ako doon, hindi na ako pwedeng manatili. Alam ko, masakit pakinggan. Alam ko rin na gusto mo ng pamilya. Gusto mo ng anak. Gusto mo ng bagay na maipapakita mo sa sarili mo na may binuo ka. Naiintindihan ko yun, Biboy. Pero gusto ko rin maintindihan mo na kung pipilitin natin yun, hindi lang saya ang dadalhin nito. May kapalit na pagkalimot, may kapalit na pagkawala. At sa bandang huli, baka ikaw na lang ang maiwan na may alaala ko, habang ako unti-unti nang hindi nababalik. Kaya tinatanong kita ngayon, kaya mo bang piliin ang anak kahit ako ang mawawala sa iyo? Bella, hindi ko alam kung paano ko tatanggapin yan. Gusto ko yung pamilya. Gusto ko yung anak natin. Pero hindi ko kayang piliin yun kung ikaw ay mawawala sa akin. Kung may kapalit na mawawala ka, Bella, hindi ko kaya. Hindi ko ipipilit yung bagay na ikakawala mo sa akin. Kasi sa lahat ng nakuha ko sa buhay, ikaw yung pinakamahalaga.
Kung wala kang kapalit na pagkawala, kung may ibang paraan, sabihin mo naman sa akin. Hahanapan natin ng paraan. Pero kung ikaw talaga yung mawawala, pipiliin kita. Kasi ikaw yung gusto kong kasama, hindi lang yung pangarap ko. Hindi sumagot si Bella. Nanatili lang siyang nakaupo sa tabi ko. Nakatingin sa malayo. Parang pilit na inaalam kung paano ipaliwanag yung bigat ng sinabi niya. Ako naman, hindi mapakali. Paulit-ulit kong iniisip yung sinabi niya, yung posibilidad na mawala siya. Yung tanong na iniwan niya sa akin na hindi ko kaagad ng sagot ng buo sa sarili ko. Tumingin ako sa kanya, pero hindi siya lumingon. Doon ko naramdaman yung kaba na dahan-dahang gumagapang sa dibdib ko. Parang may bagay na unti-unting lumalayo, kahit magkatabi pa kami. Mabuti na lang at hindi na namin napagtagalan yung bigat ng usapan na yon. Dahil kinabukasan at sa mga sumunod na araw, bumalik kami sa dating ritmo ng buhay sa bungan. Asikaso ng manok at tuloy-tuloy na pag-ikot ng negosyo. Parang pinili naming wag na munang balikan yung usapan tungkol sa anak, sa kapalit at sa pagkawala. Lumipas ang ilang buwan na ganoon ang takbo ng lahat. Pero habang tumatagal, may napapansin na akong kakaiba kay Bella. May mga araw na tahimik siya ng sobra. Hindi yung normal na tahimik lang, kundi yung parang malayo ang iniisip kahit nasa tabi ko siya. May mga pagkakataon din na parang wala siya sa paligid kahit nakatingin siya sa akin. Parang saglit siyang nawawala sa sarili niya. Minsan naman, kapag gabi na tahimik ng paligid, bigla ko na lang siya makikitang nakatingin sa malayo. Parang may tinatanaw na hindi ko makita. May mga sandali rin na mas madalas siyang umiiwas sa mata ko. Hindi tulad dati na mabilis siyang sumasagot o nakangiti man lang. Ngayon, may mga tingin siyang parang may tinatago o parang may iniingatang hindi niya pa sinasabi. Sinubukan kong hindi isipin agad, baka pagod lang, baka na-stress lang sa buhay namin. Subalit habang tumatagal, mas lumalalim yung pakiramdam ko na may nagbabago na. At sa gitna ng ingay ng sabungan at tuloy-tuloy na pag-asenso namin, hindi ko maiwasang tanungin sa sarili ko kung anong nangyayari kay Bella na hindi niya pa sinasabi sa akin. Hanggang isang gabi, hindi na niya napigilan. Tahimik lang kaming magkatabi nang bigla siyang nagsalita. Mahina ang boses, parang kinakabahan. "Biboy, huwag ka sanang mabigla sa sasabihin ko." "Bakit? Ano ba yun?" "Biboy, buntis ako." Parang huminto lahat ng ingay sa paligid ko. Yung mga tunog ng kuliglig, yung hangin, pati yata yung tibok ng dibdib ko. Parang biglang naging mabigat at mabagal. Ilang sandali akong hindi nakakibo. Hindi agad alam kung ano ang sasabihin o kung paano tatanggapin yung narinig ko. Sa loob ko, halo-halo yung naramdaman ko. May tuwa na biglang sumiklab, yung pangarap na matagal kong gustong buuin, yung pamilya na minsan ko nang inisip na baka hindi ko na marating. Pero kasabay noon, may kaba rin na parang unti-unting gumagapang na sa buong sistema ko. Paano kung totoo yung sinabi niya dati? Paano kung may kapalit nga ang lahat ng ito? May takot din na hindi ko maipaliwanag. Takot na baka magbago ang lahat. Takot na baka mawala talaga siya. Takot na baka sa pagdating ng bagong buhay, may isang mawawala sa amin. At ako, sa gitna ng lahat ng emosyon na nag-aagawan sa dibdib ko, hindi ko kaagad alam kung saan ako hahawak.
Ang alam ko lang, mahalaga siya sa akin. Pero ngayon, mas komplikado na ang lahat kaysa sa dati. Pero sa loob-loob ko, kahit hindi ko kaagad maipakita sa mukha ko, masayang masaya pa rin ako. Parang biglang gumaan ang lahat ng dinadala ko sa buhay. Yung pangarap kong magkaroon ng anak, yung bumuo ng sariling pamilya, biglang naging totoo sa isang iglap. Parang lahat ng pagod, lahat ng duda, lahat ng hirap na pinagdadaanan namin, napalitan ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag na saya. Gusto kong umiti. Gusto kong yakapin siya agad. Gusto kong sabihin na totoo ba to. Pero may bahagi pa rin sa akin na naninibago. Na parang natatakot gumalaw ng bigla. Kaya nanatili lang ako. Nakatingin sa kanya habang sa loob ko umaapaw yung tuwa na hindi ko alam kung saan ilalagay. Tinanggap namin ang sitwasyon. Hindi man agad malinaw ang lahat, pinili naming harapin. Inilagaan ko si Bella sa bawat araw ng pagbubuntis niya. Unti-unti, mas naging maayos ang pagitan naming dalawa. Parang mas lalo kaming nagkapit sa isa't isa habang papalapit yung araw na magbabago ang lahat. Habang lumalaki ang dinadala niya, mas ramdam ko yung bigat at saya na sabay na dumadampi sa akin. Minsan tahimik lang kami, minsan nag-uusap tungkol sa kung anong magiging itsura ng buhay namin kapag nandyan na yung anak namin. Sa mga ganong sandali, parang lahat ng hirap namin noon nagiging makahulugan o makabuluhan. Hanggang sa paglipas ng mga buwan, dumating yung araw ng panganganak niya. Hindi ko iyon malilimutan. Halo-halo yung kaba at pag-asang naramdaman ko habang pinagmamasdan ko siya. Sa paligid, maraming tanong, mga bulungan ng tao, mga tinging hindi mapigilan. Lalo na dahil alam nila ang imahe ni Bella sa kanila. Para sa kanila, may kakaiba sa kanya. May hindi tugma sa nakikita nila. Kaya lalo silang nagtaka kung paano nangyari ang lahat. May mga tanong na hindi diretsyong sinasabi, pero ramdam mo sa mga mata nila, sa mga tingin. Pero kahit ganon, hindi namin sila pinansin. Sa gitna ng lahat ng usisa at pagdududa, si Bella ang inuna ko. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi umaalis habang pinagdadaanan niya ang pinakamabigat na sandali. At nang sa wakas ay marinig ko ang unang iyak ng anak namin. Parang lahat ng ingay sa paligid biglang nawala. Yung tanong ng mga tao, yung pagdududa, yung gulat, naging malabo lahat. Ang natira na lang ay yung sandaling kami, magkasama, at yung bagong buhay na dumating sa amin. Sa kabila ng lahat ng usapan at pagtataka ng mga tao, kinaya namin. At sa araw na ayon, hindi na mahalaga kung anong tingin nila kay Bella, kasi sa akin malinaw lang ang isang bagay. Buo na kami. Pero sa hindi inaasahan, siningil kami ng katotohanan. Ilang araw lang simula nang magluwal ng sanggol si Bella. Naglaho na lang siya bigla. Ako at ang sabunga ng anak namin ang natira. Nung una ay hindi ko kinaya. Para bang kalahati ng katawan ko o yung buhay ko ang nawala sa akin. Pero habang papalipas ang mga araw, ay unti-unti ko ring natanggap. Hanggang sa lumipas ang 2 taon, bumalik ako sa dati naming lugar. Pero hindi na yung dating b-boy na mababa ang tingin ng mga tao sa akin, kundi yung b-boy na may bitaw na at may tikas at tindig. Gulat na gulat sila nang may dala akong anak, pero kaagad kong pinatikom ang kanilang bibig sa pamamagitan ng pera. Kasi yun naman talaga ang kapangyarihan na totoo
na meron tayo. Ang pera. Hanggang ngayon ay hindi ako nakapag-asawa. Malaki na ang anak ko. At nililibang ko lang ang sarili ko sa sabungan at sa mga lupa na nabili namin nun. At simula nang mawala si Bella sa akin ay hindi na talaga siya nagparamdam. Pati man sa panaginip ay hindi ko rin siya nakita. Ewan ko kung bakit naggaganon. Sa inyong palagay ba, ganon ba talaga ang mga engkanto kapag nagkaanak sila sa tao o mga mortal? Mawawala ba talaga sila? O may mga ganong klase lang talagang engkanto na bawal silang magkaanak sa tulad natin? Ibigay mo ang inyong opinyon kung may oras ka pa. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Ingat palagi at huwag kalimutan magpandesal.